Magandang araw po sa atin mga kababayan dito sa Hong Kong. Kasama po natin si Sir Art. Meron po siya sa ating ilalahad na initiative nila para sa mga domestic workers na na-terminate po at naghihintay pa sa resulta ng kanilang application for visa extension. Sir Art, pwede pong pa-introduce ng sarili po nila, tas ano po yung ginagawa po nila, ano pong mga organisasyon po yung kanilang re-represent po? Okay. Good afternoon sa ating lahat, especially sa mga ating kababayan dito sa Hong Kong, no? Nagpapasalamat ako sa iyo, Christy, sa tiwala, no, binigay mo sa akin. Nagpapasalamat din ako, no, sa mga taong nagtitiwala at higit pa nagtitiwala sa akin, no? Ako yung pinaka-founder chairman ng Bicol Migrants Hong Kong Association. Tapos, chairman ng Love, Peace, and Unity Pinoy Hong Kong Group. Tapos, sa isang grupo naman, ako yung Vice President of Operation ng Philippine Alliance Hong Kong Group, Hong Kong Chapter. No? Itong nangyayari, no, sa pandemic, no, nakikita na rin lahat, no, yung ganitong problema, especially yung mga na-terminate sa ating mga kababayan. Kumbaga parang naghanap sila ng employer, no? Nung makahanap sila, pinasok nila yung application doon sa immigration, still naghihintay sila. Meron kasi akong kaibigan na naghihintay hanggang ngayon, mahigit na 4 months na siyang naghihintay ng visa. Dun sa visa extension, no, since na-terminate siya, that was on April. So, April, May, June, July. Yun ang ngayon, nangyari. Response. Nakita ko rin yung kakulangan at yung kapos doon sa budget nila. Nag-conduct yung aking president sa pamumuno ni LC Leonardo na bakit hindi tayo mamigay doon, hindi lang ang taga-Bicol, kundi sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Sir, paano kayo sir nangolekta ng mga pagkain na ibibigay ninyo? Paano po kayo nangalap po ng mga items na inyong ibibigay po sa ating mga kababayan? Yung collection, meron kaming meeting place somewhere in Alexander House. In between Prince Building, doon ibibigay yung kanilang mga donation na ibabahagi natin sa ating mga kababayan na na-terminate at saka na nag-break contract. Ahead, apa. Yung yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw, no, especially sa pagkain. Nagbibigay tayo ng mga canned goods, noodles, o mga tinapay, especially, kasi alam natin lahat yung sa panahon ngayon ng pandemic na kailangan nila na sa pang-araw-araw na gagamitin nila lalo na sa mga pagkain. Yon ang isang bagay na maitutulong natin at may babahagi sa ating mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Okay? Nung linggo, marami na tayong ipinamigay, marami na tayong kasi ang importante, malaman din natin kung sila terminated o break contract. Doon nakadepende kami doon sa release letter ng employer. Tapos, kailangan namin yung extension ng visa na galing sa immigration kung first o the second extension. Kasi doon makikita naman natin yun kung ano. Kasi ayaw din natin na 'di ba, yung parang nangangailangan sila, yung pala hindi pala sila terminated. Ibigay natin sa nangangailangan sa iba. Opo. Yun ang importante. Okay, sure. Wag nating sayangin yung lokohin yung sarili natin para ibahagi natin sa iba. Yun lang sa akin. So, sir, Ngayon, nagpunta po sila doon. yes, yeah.
Saan po in particular nila kayo pwede puntahan? Sa may Alexandra House or may iba pa po tayong locations po? Yeah. Yeah, yun lang ang place na pwede nilang puntahan. Magdala sila ng papel na yung release letter ng galing sa employer. Ipakita lang yung visa na extension. Yun lang. Bibigyan na kaagad sila. I see. Bibigyan na kaagad sila ng relief goods. Nakikita mo naman siguro, Krista, yung napakaraming mga goods na pinamimigay natin no, sa ating mga kababayan. Opo. Itong linggo, siguro pupunta kami sa Bahay Kalinga para makatulong muli doon sa ating kababayan. Especially kasi tinawagan ko kanina ang Bahay Kalinga na marami na daw silang na-terminate. Kapos sila, no? Kapos sila sa kanilang pangangailangan, especially sa pagkain. Sir, So, sabi niyo kinausap ko na. Yeah. Sabi niyo sir kanina, going back lang po no sandali. Meron pong mga 4 months na naghihintay pa rin? Ganon po daw katagal Yes. average? Mismo. Meron. Yung mismo kasama ko doon sa boarding house. April siya na-terminate. So, palagi siya nag-i-extend ng visa. I see. Pero yung visa extension application, as in 4 months, wala pa ring response yung immigration. Kasi ako yung nirecommend ako siya doon sa kaibigan ng employer ko. Opo. Which is kompleto na yung mga documents. Opo. Okay na lahat. So, waiting lang yung visa, yung pinaka-working visa. Hindi ko rin alam bakit ganun katagal. No? So ang hirap nun, sir, yung pagkain niya, yung pangbayad sa boarding house. Yung nga. Kasi ang kwarto niya nasa 2.5 eh. Diba? Paano niya mapupunuan yun? Makakautang pa siya. Yung dati siguro kaya naman, may nakuha naman siya doon sa dating employer niya. Although hindi na raw siya kailangan, kaya terminate siya on the spot. Kaya yun, naghihintay na lang siya ng working visa. Up to now, hopefully sabi niya sa akin, baka itong third Sunday, no, lumabas na yung kanyang working visa. I see. Kaya sir, malaking tulong din po yung ginagawa ninyo, no? Kasi yung pagkain, ano po yan, basic na pangailangan po yan eh. Mahirap kapag 4 na buwan ka nang naghihintay tapos yung budget mo sa pagkain, syempre po. Yung nga, wala din kasi uuwi tayo sa Pilipinas, ano yung makukuha natin? Especially lockdown doon. 14 days ka sa loob ng kwarto. Mas magandang dito na lang at least makapaghihintay. Okay, sir. Nga lang yung tirahan medyo kulang. Saka kapos tayo doon sa shelter, yung sa ating OWA shelter, especially doon sa Bahay Kalinga, medyo puno na sila. Ayaw nila ng crowded dahil yung ganito yung pandemic. No, yung pandemic lang medyo ipinagbabawal din ng ating sabi nga ni Father, medyo sa iba na sila pumunta. Kasi mahirap na maging crowded. Yes. Mga ilan na po ba, sir? Mga ilan na po sila sa Bahay Kalinga na matutulungan nyo rin na magkaroon ng pagkain po? Noong nakausap ko kanina si Nanay Leti, siya yung coordinator doon sa Bahay Kalinga. Ang sabi niya sa akin, 14 na katao yung mga na-terminate. Medyo kapos sila. Sabi ko, sige, I will coordinate by the LPO kasi ang aking president at saka yung secretary, they will conduct na pumunta na lang doon sa Bahay Kalinga. Okay. So, sir, dalawa na lang sila kasi dalawa lang sila ang pwedeng pumunta kasi mahirap naman yung 3 o 4. Baka masita tayo. Opo. So, sir, bale, ang tinutulungan nyo, yung mga pumupunta sa inyo sa may Alexandra House, tapos ito pupunta kayo ng Bahay Kalinga po para kayo naman yung magbigay doon, maghatid po nung assistance po na prepare po ninyo. Sir, paano po Bale, tinalaga ko na yung mga Sige po, ano po yun, sir? Tinalaga nyo po?
Bal ang tinalaga ko doon yung aking mga opisyales, no, yung sa LPU group at saka sa Bicol group, no. Ang Bicol group doon naman sila sa Alexandra House. Yung sa LPU group, sila naman yung pupunta doon sa Bahay Kalinga. Bali sir, sinimulan niyo po ito mga 2 weeks ago po. Itong Yes, 2 weeks ago, yeah. Okay. Tas hanggang gaano katagal po ninyo ito planong ipagpatuloy po? Kinausap ko si Tita Kerry kasi si Tita Kerry is advisor ng LPU group, no, pati si Father J. Mm. We coordinated na makatulong din pa rin tayo sa iba. Especially sa Bahay Kalinga. Opo. So siguro sir, ngayong month ng August po, mga kahit midway, Sana tuloy-tuloy, sana tuloy-tuloy. hindi lang ito mapuputo. Sana tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong natin sa mga kababayan natin.